Pre po, bago po ang lahat, ako po ay nag-aanyaya sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Ang araw po mga kabarangay, pasensya na po at medyo hindi tayo agad nakakapag-upload ng content patungkol po sa barangay at SK election. Ang content po natin for today ay patungkol po dito po kay Manang Amy Marcos. Mga kabarangay, napanood po ba ninyo yung mga dramang pinaggagawa po nitong si Madam Amy? Ano po? Galit na galit po ito, nanggagalaiti dito po sa haka-haka na sinasabi ng iilan na silang po ang may gawa. Ito nga daw pong postponement o pagpo-postpone ng local and national elections sa 2028. At yan daw po ay ayon sa tsatsya na isinusulong ng administrasyon. So ngayon, Madam Amy, naramdaman mo na kung ano yung pakiramdam nitong mga mamamayang Pilipino na gustong-gusto na matuloy itong barangay at SK election na ito na lagi mong pinopostpone. Eh yan nga, haka-haka lang at baka ikaw lang ang may gawa. Galit na galit ka, nanggagalaiti ka at sinasabi mo na labag sa batas itong pagpo-postpone o gagawing ito o labag sa alituntunin ng hustisya itong ginagawa o na para bang isusulong pa lang nang hindi ko alam kung sino yung sinasabi mo na gagawa nito. Ito nga pagpo-postpone ng local at national election sa 2028. Eh ikaw, puro pagpo-postpone yung nasa isip mo. Ilang beses mo nang iniakda ang pagka-postpone sa barangay at SK election. At ngayon nga, mayroon kang 2067 na bill para i-postpone na naman ito. Mga kabarangay, yan po yung hindi po natin alam kung ano yung nasa isip nitong si Madam Amy. Ano po? Sa ngayon po, ang update natin ay tuloy na tuloy po ang barangay at SK election dahil nga po wala pang bagong batas. At ang yun nga po, yung House Bill number 8886 at ito pong sinusulong ni Amy Marcos na SB o Senate Bill number 2067 ay wala pa pong linaw ang mga ito. Hindi pa nga yata ito na pag-uusapan sa komitiba ng mababa at mataas na kapulungan. Kaya para hindi po tayo malito o huwag kayong malito, ang umiiral po na batas hanggang sa kasalukuyan ay ito nga pong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Kaya mga aspirante, ready na kayo ha. Kumilos na kayo dahil napakaiksi lamang ng legal campaign period. At kapag nag-file na kayo upon filing sa September 28 hanggang October 5 ay yun po talagang medyo gipit na yung mga araw at oras ninyo dahil maaari kayong kasuhan ng premature campaigning kung sakasakali. Kaya kagaya po ng lagi kong sinasabi, may panahon pa po kayo at ito po ang tamang panahon para mag-ikot-ikot na, magpakilala at ayusin na po ang inyong mga leaders, mga watchers, mga kabarangay. Dahil kapag nag-file na po kayo ay gagahulin na po kayo sa panahon dahil nga po sa mahigpit po na pinagbabawal ng COMELEC ang maagang pangangampanya. Dahil sa pag-iikot ninyo, kung sakasakaling nakapag-file na kayo at doon lamang po kayo maghahanap ng mga leaders, maghahanap ng mga watchers, ay baka po mapikturan kayo at gawin yan na batayan ng inyong mga kalaban para ireklamo kayo ng premature campaigning.